Korteng biskwit at tsokolate pero illegal na droga pala. Yan po ang nabistong ginagawa umano ng naarestong dayuhan sa Cavite na may nirecruit pa raw ng mga Pinoy para magbenta abroad. Nakatutok si John Consulta. Matapos ang mahigit isang linggong surveillance, lumutang din sa kanyang hideout sa Dasmariñas, Cavite ang Ugandan national na si Benjamin Musoke. Bitbit ang search warrant. Pinasok ng mga tauhan ng NBI Task Force Against Illegal Drugs ang kanyang bahay at inaresto ang dayuhan na miyembro umano ng West African Drug Syndicate. Ayon sa NBI, sangkot si Musoke sa paggawa ng tinatawag na black cocaine. Tumambad pa sa raiding team ang iba't ibang kemikal na ginagamit niya sa kitchen-type cocaine lab. Ang pag-aresto kay Musoke nagmula sa naunang anti-drugs operation kung saan nasabat sa dalawang Pilipina ang 20 million pesos na halaga ng black cocaine na nagkukulay itim kapag inihalo sa mga biskwit at tsokolate na ipinapalaman daw sa mga biskwit bago ipasa sa mga parokyano. Bukod nga sa mga precursors at mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng illegal na droga, kabilang sa mga nakumpiska ng NBI ay ito ngang mga sandwich at waffle makers. Paniwala ng mga otoridad, ito ang ginagamit ng dayuhan sa paggawa ng mga biskwit na may palaman na cocaine at iba pang illegal na droga. Ang mga black cocaine na korteng biskwit at tsokolate inilalabas ng bansa para ibenta abroad. First, they will concoct the drugs into something like a biscuits or a candy bar wherein the drugs are embedded dun sa chocolate. And then they're going to package it like real chocolate bars or a cookie. Yung isa talagang siyang nagre-recruit ng mga Filipinos para maging drug courier dito sa atin to deliver drugs abroad. They're going to pay you for $2,000 and free trip abroad. They use certain substances, pwedeng graphite, pwedeng charcoal, to mask the smell of cocaine, which can be retrieved by merely dissolving the cookies in a solvent. Ganun po kadali. Tapos magkikrystallize yung cocaine. Marirecover siya as white crystalline substance. Todo tanggi si Musoke na kanya ang mga kontrabando. It's my friend. I give you one room in this apartment because, Somebody else lives here. he's stay with me. He owns this. Yeah, not me. Pero mas lalo itong nadiin nang makita ang mga ginagamit niyang peking ID dito sa Pilipinas. This ID and this ID has the same picture, your picture, but it has two different names. It's someone that do it for me, so I don't know. Mga 20 na raw ang nare-recruit ng mga Pilipino para bumiyahe pa Hong Kong para dalhin doon ang mga korteng biskwit at tsokolating black cocaine. Kaya babala ng NBI, kapag may mga nagre-recruit sa kanila at may mga ipapadalang package at bibigyan sila ng bayad, ay magdalawang isip sa pagdala nito because kagaya nga nito, cocaine pala yung laman. para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.